Alright guys, ang video na to ay para sa mga customers namin at para sa lahat na gustong matuto paano mag-tune, paano mag-save, at saka paano mag-upload ng mapping sa PitchBike software. Alright guys, good afternoon. Again po, Brainerd Lee from Davao City Fairytale Shop. So first of all, shoutout po kay BJ Moto. Shoutout po sa PitchBike, sa mga tropa natin, si Grease Monk. So ngayon guys, andito tayo ngayon sa PitchBike Davao. So, mag-share lang po kami ng konting knowledge paano po magtono. So, di naman to pangkalahatan or lahat ng parameters kasi wala naman tayong motor. Pero at least mag-share kami ng basics. So, ngayon guys, eto meron tayong laptop. Open tayo ng software. Ayan. Ayan. So guys, pagka-open natin ng software, ito yung lumalabas. Okay? So, una natin gagawin guys, kasi yung iba, hindi lang napapansin, hindi daw mag-turn on yung software or ito yung switch. So, always remember guys, para ma-turn on to, kailangan nakakabit yung ECU sa motor or CDI, and of course, kailangan na naka-on yung ignition switch or yung susi ng motor. Dapat naka-turn on yan. And bago kayo magtono guys, please make sure na check nyo yung number 1, battery ng motor. Dapat healthy yung battery. Kasi pag weak yung battery, magiging useless yung pagtutono nyo. Promise yan, guaranteed. At saka yung condition ng motor. So, kailangan healthy din. Check nyo yung status ng motor kung healthy pa ba siya ikabit sa dyno jet or roller bed or street tuning na talagang pangsagaran. Okay? So, ngayon guys, meron tayong sample na pre-map. So, for example guys, ito yung pre-map ng lahat ng ECU ni PitchBike. So, una-unang gawin natin guys, calibration. So, all stock guys, again, sa lahat ng all stock na motor, Sniper, Raider, NMAX version 1, Aerox, non-ABS, tsaka RS or CRF 150, pwede. So, all stock po guys, magiging plug and play yun. Pwede po. Pero, again, kailangan i-calibrate. So, paano ang calibration ni PitchBike? Ito guys. Nakita nyo tong learn throttle valve. Ayan. So, pag kinlik nyo yan, guys, ayan. May lalabas dito. Ito, hindi kasi nakakonect sa motor eh. So, may lalabas dyan na pop-up na kailangan mong ikutin yung sinilabor o throttle ng motor nyo. So, ikutin mo lang yon, minimum to full throttle, 3 times hanggang mawala yung pop-up. So, pag nawala yun, guys, it means calibrated na yung motor mo or nakasync na siya sa throttle body ng motor mo or TPS reading. So, ganun lang po kadali yung calibration. So, pag nagtotono kayo guys, ito, basis lang natin to. Ito, nakikita nyo 2% to 100%. Yan po yung measurement ng TPS. Okay? Ito naman po sa ibabaw, 500 hanggang 1.5 or 15,000 pala. Yan po yung RPM ng motor. Okay? So, pag nagtotono kayo, ako, nagsisimula kasi ako sa gitna, guys. Sa mid part. So, paano nyo malalaman kung saan part ito, for example, yan. Paano nyo malalaman na dyan kayo mag-change ng map or ng value ng mapping? Pag umaandar kasi, guys, meron itong mapping indicator. So, may tumatakbo dyan. So, pag pinigyan nyo yung throttle nyo, for example, andito siya, ito, it means yung piniga ng throttle body nyo is 40% yung pagkapiga ng throttle nyo. At saka yung RPM na inabot niya is 7,000. So pag umabot yung mapping indicator dito, tsaka na-feel yung lunod or kulang sa gas, it means dito kayo mag-change. Either dagdagan nyo or bawasan nyo. So hanggang at the same time pala guys, habang nagtutono kayo, kailangan meron tayong AFR meter or gauge para makita natin kung sakto na ba yung gas feeding. Or any case naman guys, kung wala kayong AFR, pwede nyo gawing basing or basis itong AFR meter na nasa PitchBike software. Alright? So ngayon guys, for example, kuhang-kuha nyo na lahat. Ayan. Idle, mid, tsaka top. Paano mag-save ng mapping? Ito lang, napakadali. Makikita nyo guys, meron tayong open save as
at saka save. Kiklik na lang itong save. Ayan. Pag-click nyo ng save. Ayan. So, ang ilalagay ko dito is mapping pitch bike. So, na-save na yun guys. Na-save na. So, for example, may bago kayong customer. So, bagong software naman, bagong ECU naman. So, gusto nyo ikabit yung natono nyo sa ibang motor para gawin yung basis. So, paano yun i-upload sa bagong software or bagong ECU? Ito lang din gagawin natin guys. So, AX na muna natin to guys. Okay? Para makita nyo na talagang lumalabas siya. Ayan. So, for example guys, meron na itong mapping dito guys ha. Pagpalagay natin yung mapping ng pre-map dyan, nakalagay lang natin. Sample lang to guys, 6. Okay, yan yung mapping. Okay. So, meron na kayong nakasave na mapping. So, paano isi-save? Ito gagawin guys. Click nyo lang tong open. Ayan. Pag-click nyo lang open, nakita nyo to guys. Mapping pitch bike. Lalabas automatic yan. So, pagka-click nyo yan, tsaka itong open, ayun, automatic magbabago yung buong mapping niya. Ito yung nagawa nyo ng mapping, na-correct nyo na na mapping. So, ganun lang po kadali guys mag-save at saka mag-upload sa software ni Pitsbike. So, again, napakaswerte natin kay Pitsbike guys. Number 1, budget friendly. Number 2, portable. Kasi laptop lang gamit natin guys. Tsaka yung software talaga free na. Wala kayong babayaran yan. So guys, in any case, kasi yung bago natin, yung mga old pala, di ba, disk yun? So kung ang laptop nyo naman is walang disk reader, punta lang po kayo sa page ng Team Pitsbike Philippines or Team Pitsbike PH. Andiyan naka-featured po doon mga software links natin para ma-install nyo. Sa group po yan. Sa page po ng Team Pitsbike PH. Yan po our page or group ng Pitsbike. So, lahat ng katanungan sa Pitsbike, pwede nyo doon. Kami naman, kung hindi kami busy, PM nyo si BJ Moto, PM nyo ako, or si Grismong. Pag di po busy, magre-reply po kami. So, eto po yung basis lang naman. So, meron tayong degree. So, idle limit naman, guys. So, yan na po muna, guys. So, abang-abang na lang po sa next content na ilalabas ng BJ Moto in regards with Pitsbike ECU. Alright. Video na to ay para sa mga customers namin at para sa lahat na gustong matuto paano mag-tune, paano mag-save, at saka paano mag-upload ng mapping sa Pitsbike software. Alright.